Breaking news mga kababayan, pagtulong ng China sa isang mangingisdang Pinoy. Scam nga lang ba? Sa isang pambihirang pagkakataon at pagpapakita ng awa sa kapwa-tao, tinulungan daw ng Chinese Navy ang isang Pilipinong mangingisda na nahihirapan sa West Philippine Sea noong araw mismo ng Pasko. Isang video ang ibinahagi ng Embahada ng China kung saan ipinapakita ang pagbibigay ng mga sundalong Chino na nakasakay sa mga inflatable boats ng tubig at pagkain o biskwit sa isang mangingisdang Pinoy na may hawak na karatulang nakasulat na "Help Me" habang sakay ng isang maliit na bangka na may nakasulat namang "Akiya Shanae". Madidinig pa sa video ang paulit-ulit na pasasalamat ng mangingisda sa mga sundalong Chino habang nagpapalitan ng bati na Merry Christmas. Isang sundalong Chino pa ang madidinig na sinasabing "Enough food and water for you, don't be worried". Sagot naman ng Pilipino, "I'm stay here", na tila sagot niya sa alok ng mga sundalo na madala siya sa mas ligtas na lugar. Sa isang post sa Facebook, sinabi ng Embahada ng China na nangyari ang insidenteng ito noong December 25 kung saan ang Chinese Navy Ship 174 ay nagbigay ng mabilis na humanitarian aid sa isang stranded na bangkang Pilipino sa South China Sea. Thank you. No problem. 多给一点吃的，多给点吃的水。 多给点水吧， I'm staying. 就把这箱给他得了。对呀，要多给点水，不然万一时间长。 Thank you. Thank you. 水呢？水要水，多给点水。 Thank you. Silence. 6条够不够？多拿，多拿。 Your help. Merry Christmas. Merry Christmas. 等下。 Thank you. Thank you. Enough food and water for you. Okay. Don't be worried. About 2 hours later, we'll help you. Thank you, sir. Thank you. Drink some water and have some biscuits. Ayon sa Embahada, naghatid ang Navy ng mga pangunahing pagkain at tubig sa mangingisdang na-stranded ng 3 araw dahil daw sa pagkasira ng makina habang nakikipag-ugnayan daw sila sa Philippine Coast Guard para sa follow-up support. Pero pinabulaanan ng Philippine Coast Guard ang mga kwentong ito na tumulong ang Chinese Navy sa isang mangingisdang Pinoy na na-stranded daw sa dagat. Sa kanyang pahayag, kinumpirma ni Commodore J. Tariela, PCG spokesman para sa WPS, na may ganoon ngang pangyayari at sinabi na kinikilala at pinahahalagahan nila ang humanitarian gesture ng PLA Navy Loyang 3rd Class Guided Missile Destroyer na may bow number 174 na nagbigay ng isang bote ng tubig at 3 pakete ng biskwit sa stranded na mangingisda sa baybayin ng Zambales. Pero ayon kay Tariela, iba daw ang kwento ng mismong mangingisda. Nang makita daw kasi ng mangingisdang si Larry Tumalis na nagbaba ang barkong pandigma ng China ng isang inflatable boat na may sakay na mga sundalong Chino para lapitan siya,
natakot daw ang mangingisda na baka kung anong gawin sa kanya. Kaya gumawa daw ito ng isang karatulang "May help me" gamit ang uling mula sa exhaust pipe ng makina para tumawag ng tulong sa sino mang nasa lugar dahil natatakot siya na baka kung anong gawin ng mga inchik na papalapit sa kanya. Ibig sabihin, mas nauna nang nagbaba ng inflatable boat ang mga inchik papunta sa mangingisda bago ito gumawa ng karatulang may nakasulat na "Help me". Dagdag pa ni Tariela, nangyari ang insidente humigit kumulang 71 nautical miles ng Silangin Island, Zambales na malinaw na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Kaya wala daw lehitimong dahilan para manatili o mag-operate doon ang mga barkong Tsino. Kaya naman umaasa ang PCG ngayon na sasagutin ng Embahada ng China ang tanong kung bakit nasa ganoong kalapit na 71 nautical miles ang barko ng China sa Pilipinas. Hiniling din ng Coast Guard na sana ay huwag gamitin ng China ang insidenteng ito para maging isang propaganda para takpan ang mas umiinit pang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Pinabulaanan din ni Tariela ang kwento na na-stranded ang mangingisda ng 3 araw. Hindi daw ito totoo. At dahil walang impormasyon na ibinigay ang mga Tsino kung nasaan ang mangingisda, ilang oras pa itong hindi mahanap sa gitna ng karagatan. Kaya naman inutusan na ng PCG ang BRP Cape San Agustin bandang 10:55 ng umaga na hanapin na ang nawawalang si Tumawis. Matapos ang 3 oras, saka lamang siya natagpuan ng ating barko bandang 2:15 ng hapon. Ibig sabihin, hindi totoo ang sinasabi ng China na inabisuhan nila ang Coast Guard kung nasaan eksakto ang mangingisda. Dahil kung totoo ito, hindi na sana aabuti ng 3 oras ang PCG sa paghahanap sa kanya. Sinabi daw kasi ng mga Tsino kay Tumawis na kokontakin nila ang PCG para sabihin kung nasan siya. At ayon pa sa report ng Chinese media, nakipag-ugnayan daw ang Chinese Navy sa barko ng Coast Guard na may number na 4408. Ipinadala ang eksaktong coordinates ng bangka at ipinaalam sa Philippine Coast Guard na nagbigay na sila ng pagkain at tubig. Humiling din daw ang China na ayusin agad ng PCG ang follow-up assistance at sumagot pa daw ang PCG ng "Roger sir". Pero lahat pala ng ito ay hindi totoo. Walang ganong nangyari ayon sa PCG. Na-turnover na ngayon ang mangingisda sa kanyang mothership na FBCA Gavin. Well, honestly, Miss Pinky, I think this is just another propaganda strategy on the part of the Chinese embassy, Kung babasahin mo yung statement ng Chinese embassy, may mga bagay na in-emphasize sila doon para it would sound like believable. 3 araw daw na distress yung mangingisda. Pangalawa, nakikoordinate daw sila sa Philippine Coast Guard. These 2 things na sinabi nila, these are lies, Hindi sila nakikoordinate sa amin, that's the first one. Second, hindi 3 araw na nawawala yung mangingisda. And third, that I'm actually asking the Chinese embassy, ano ang ginagawa ng isang PLA Navy warship sa ating exclusive economic zone at a distance of only 71 nautical miles off the coast of Zambales? Nakausap namin mismo yung mangingisda, ang sabi niya, umalis siya ng service boat niya from the mother boat 3 p.m. ng December 24. And we were able to recover the Filipino fishermen 1 p.m. ng December 25. I see. So ibig sabihin, less than 24 hours pa. Alam mo naman, Miss Pinky, they're very good in disinformation and fake news and of course, using propaganda to at least convince the Filipino people na they are good at sea, na tinutulungan natin ang mangingisdang Pilipino. Kapag sinabi kasi nilang less than 24 hours, and you can look at the video that they presented, hindi naman distress basically yung mangingisda. Nakatali siya dun sa mooring buoy nung payaw, And Pinky, nakausap din namin yung mangingisda, Kaya siya naglagay nung "Help me." It's because natatakot siya, nag-iisa siya, baka kung ano daw ang gawin ng PLA Navy personnel sa kanya. Nung nag-launch sila ng rigid hull inflatable boat. Yes, that's a big lie, Miss Pinky, We never received any information or report or whatsoever na ginawa ang Chinese embassy, ang PLA Navy warships,
or even the China's Coast Guard, no? Para ipabigay alam ito sa liderato ng Philippine Coast Guard. Ayon naman sa pahayagang Global Times na isa sa mga media outlet ng China, hindi na daw bago ang pagtulong ng kanilang mga maritime authorities sa mga Pilipinong mangingisda. Karaniwan na daw ito at sinusunod din daw nila ang international law at pagbibigay ng public service sa gitna ng karagatan. Ayon kay Chen Xiangmiao, Research Fellow sa National Institute for South China Sea Studies, For China, rescuing vessels in distress in these waters is a purely humanitarian and routine public service, regardless of the political context attached by the Philippine side. dagdag pa ng nasabing pahayagan, may ganito na rin daw na nangyari noon na tinulungan ng Chinese Navy ang mga Pilipino. Ayon sa PLA Daily, ang hull number 630 warship ng Chinese Navy ay dati nang nagbigay ng emergency assistance sa isang nasugatang Pilipinong mangingisda malapit sa Renhao, Jiao sa South China Sea. Ang mangingisda ay nagtamo daw ng malubhang sugat sa mga paa matapos masagasaan ng propeller at malubhang dumugo. Inilipat daw ng Chinese warship ang mangingisda sa barko, binigyan ng emergency medical treatment, pagkain, tubig, gamot, bandages at mga nakasulat na tagubilin para sa follow-up care. Pero sa ngayon, tila nahihirapan ang China na baguhin ang negatibong impresyon ng mga Pilipino sa kanila, lalo't kailan lang ay nasaksihan ng Pilipinas kung paanong hinaharas ng mga Chino at binobomba pa ng water cannon kahit ang mga Pilipinong mangingisda. Matatandaan na nasa mahigit 20 bangkang pangisda ng mga Pilipino sa Sabina Shoal sa West Philippine Sea noong December 12 ang winater cannon ng mga Chino. Ayon sa tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China, ang mga Pilipino daw kasi ang nanggulo doon at nanutok pa daw ng kutsilyo sa mga sundalo nila. At dahil sa mga insidenteng ito, kung bakit gumagawa ngayon ang China ng mga kwento na tinutulungan nila ang mga Pilipino sa gitna ng dagat kahit hindi naman totoo. Dahil dyan, nangako ang PCG na patuloy na i-expose ang mga maling ginagawa at pagsisinungaling ng China sa buong mundo at sa harap ng publikong Pilipino bilang bahagi yan ng paglaban nila sa panggigipit ng China sa sarili nating teritoryo. Nangako din si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi isusuko ang kahit isang pulgadang teritoryo sa harap ng malawak na pag-aangkin ng China. Sa ngayon ay ligtas na ang nasabing mangingisda at patuloy pa rin daw sa pangingisda nito sa Baho de Masinloc. Baka pwedeng humiling sa inyo ng like sa ating mga video, lalo na po kung nagugustuhan ninyo ang ating mga talakayan. Malaking tulong po ito hindi lang sa ating channel kundi maging sa mga kababayan nating sinusuportahan nito. Maraming salamat po mga ka-blessed.